Magandang hapon, Pilipinas! Ito po si Lisa Macuja, ang inyong balerina ng bayan na bumabati sa lahat ng tagapakinig ng DZRH at sa lahat ng nanonood ng RH-TV, lalong-lalo na sa ating mga kasamahang alagad ng sining at kultura sa buong bansa. Nandito pa rin tayo sa Osmeña Hall ng National Museum of the Philippines para sa ating Art to Art Christmas Specials para sa buong buwan ng Disyembre. Dito sa Pambansang Museo, natin gagawin ang ating programa for the entire holiday season dahil meron kaming mga inihandang espesyal na pagtatanghal para sa inyo mula sa aming mga natatanging panauhin. Sa hapong ito, dula ang pambata ang paksa ng ating usapan at kasama natin ang mga kinatawan ng itinuturing na oldest children's playhouse sa Pilipinas, ang Ateneo Children's Theater. Nagsimula bilang dramatics club ng Ateneo Grade School noong dekada 40 taong 1966 nang makilala ito bilang Ateneo Children's Theater sa ilalim ng direktor na si Mariano Singson Jr. Itinuturing na pinakaunang dulaang pambata sa Pilipinas. Kinabibilangan ito ng mga mag-aaral sa elementarya mula ika-4 hanggang ika-7 grado. Layunin ng ACT na ituro sa pamamagitan ng teatro ang mga values na mahirap matutuhan sa loob lamang ng silid-aralan. Sa kasalukuyan, ang Ateneo Children's Theater ay nakapagtanghal na ng halos 80 theater productions, kabilang na ang mga Broadway at original Filipino musicals. Nagdiriwang din ang grupo ng kanilang ika-80 theater season sa taong ito. Isang mainit na pagbati ang hatid ng Art to Art sa mga kinatawan ng Ateneo Children's Theater. Kasama po natin sa unang bahagi ng ating programa ang kinatawan ng Ateneo Children's Theater, Director Jervy Robles. Magandang hapon, Jervy, and welcome to Art to Art. Magandang hapon din sa inyo. Siyempre, Atenista ka. Yes. Ako ay nag-aral sa Ateneo sa kolehiyo. Aha. Okay. Ang mga kapatid ko actually ay parehong naging actors sa ACT, Ateneo Children's Theater, nung nasa elementary sila ng Ateneo. Ako mismo ay hindi naging Atenista, pero laking Ateneo rin ako, parang ganun. And of course, yung kapatid kong si Jolly ay gumanap na sa, I think, Joseph and his Technicolor Dreamcoat sa ACT. Nung nagpa-perform pa kayo sa gym ng Ateneo. Yes. And si Jerry naman ay naging Captain Hook sa Peter Pan ng Ateneo Children's Theater. Wala pa ako sa Ateneo, hindi pa ako nagtuturo noon, pero naaalala ko yung mga plays na yun dahil pag pinag-uusapan yun ng mga guro doon ay nanunumbalik yung mga alaala nila kapag inaalala nila yung mga magagandang place na yan. At nung araw nga ang performance ay nasa gym, tapos ang dressing room ay nasa classroom sa tabi ng gym. Tama yun, tama. Kaya lumaki ako sa ACT. at yung kapatid kong si Jolly ay nagdulaang civil din sa Ateneo High School naman. So, marami akong alam tungkol sa ACT. But dahil isa sa ACT is the oldest children's theater in the Philippines? Tama yun. Base sa history books, na itatag ang Ateneo Children's Theater. Hindi pa siya tinatawag na Ateneo Children's Theater noon, pero totoong naitatag siya noong year 1932. Okay. Alam naman natin, even before that, 1859, nung nagbukas yung Ateneo sa mga estudyante, drama and play, nandun na sa Ateneo yan. Built-in part na yon o bahagi na yon ng, kumbaga, kultura ng Ateneo. Pero kung ang pinag-uusapan natin ay yung sangay ng teatro na pang-elementary or yung pang mga pambata, 1932 talaga ang simula. At kung di ako nagkakamali, ang play noon ay Treasure Island. Treasure Island. Okay. So, 81st season na ninyo.
kung titingnan mo, 1932, ngayon 2012, 2013 na, 81st season na talaga. Wow. Kasi walang humpay ang pagpapalabas ng ACT ng dula. Mga 1 hanggang 2 major productions every year. Pero itong mga nakaraang taon, dahil palaki na ang produksyon ng ACT, nakakayanan lamang na magpalabas ng isang produksyon talaga sa isang taon. Well, sa pagkakaalam ko, ang ACT ay naging bahagi ng Ateneo Elementary School dahil isa sa layunin ng ACT ay magturo sa mga bata ng mga hindi na ituturo sa classroom. Can you explain this? Tama yun. Ito ay isang extension ng mga natututunan ng mga bata sa loob ng classroom. Alam naman natin na iba-iba ang mga sinasabi nating kakayahan ng mga bata. May mga bata na may kakayahang pang-akademiko. May mga bata na may kakayahang pang-sports. Pero meron din mga bata na sabihin na natin na ipapakita nila ang kanilang talento sa iba pang mga bagay katulad ng pagkanta, pagsayaw, pagbasa ng mga mahahabang linya, pakikipagtulungan sa kapwa. Maraming nagagawa ang pambatang teatro at nagbibigay ito ng parang oportunidad sa mga bata na maipakita yung hindi nila naipapakita sa loob ng classroom. Kasi dito sa teatro, nagiging mas parang sabihin na nating mas meron silang oportunidad, mas may freedom sila na ipakita yon kesa sa confines ng classroom. So, ang ACT or ang pag-participate sa ACT ay hindi required? Hindi ito requirement. Para ikaw ay maging bahagi ng taunang palabas, ikaw dapat ay maging miyembro ng club, ng Ateneo Children's Theater Club. Isa itong once-a-week club na extracurricular activity. At ikaw ay sasali doon at ang culmination ng lahat ng pag-iensayo nyo sa lingguhang activity na yon ay ang taunang play. Ngunit ang taunang play ay mayroong ibang pangangailangan katulad ng mga sabihin na nating mga parte na pangbabae. So kami ay nagkakaroon ng partnership with other girls' schools katulad ng Miriam Grade School at ng Holy Family Grade School. So sila ang pumupuno sa mga parte, mga karakter na kailangan babae ang gumanap. And so para na rin kayong professional theater na nag-audition ng mga bata para sa mga iba't ibang parte? Kailangan kami mag-conduct ng audition. Kailangan dumaan sa audition process ang mga bata. Dahil ito rin naman ang ginagawa kapag gusto nilang magpatuloy sa isang professional na sa grupo. So, sinasanay na rin namin sila doon. At doon natututunan na rin nila ang rejection. And then, of course, ang pinakamaganda yung acceptance into the group. So, sa 81 seasons ng Ateneo Children's Theater, anong masasabing mga unique or kakaibang or the more significant milestones ng ACT as far as productions are concerned? Director ako siguro sa 15 taon ng Ateneo Children's Theater. Ngunit ang Ateneo Children's Theater, matagal na to dito. So, depende sa kung anong era ang pag-uusapan natin. Siguro, nung mga siguro mga late 1800s and early 1900s, siguro ang pinaka-importanting mga plays noon ay yung mga tinatawag nating Shakespearean plays. Milestone sa Ateneo ang magpalabas ng mga Shakespearean plays in English. Kasi first time yon hindi lang sa Ateneo, kundi sa buong bansa rin. Doon din sa panahong yon, unang pinalabas ang musical play ni Rizal na Junto al Pasig. So kung titingnan natin yung era na yon, yun yung mga milestones na play. Pagdating naman siguro sa mga mid-1900s, dyan na nagsimula ang mga children operettas.
ang mga short plays ng Ateneo Children's Theater. At yung tinatawag nilang mga dramatic evenings, kung saan ang mga bata ang gumagawa ng mga script at sila din ang nagpapalabas sa gabi. Karamihan doon sa panahon yon, mga English plays ang ginagawa nila. Ngunit pagdating ng Philippinization movement sa dekada 70, 60-70, doon na nagsimula yung kamalayan na kailangan mga Filipino plays ang ipalabas. Kaya doon din ang mga ibang mga manunulat katulad ni Paul Dumol. Tanyag siya sa mga plays na ang Paglilitis ni Mang Serapio, ang Puting Timamanukin. Ang naalala kong mahalagang play nung panahon niya ay ang Ibong Adarna. Simula ng Ibong Adarna, nagsimula na yung mga Filipino plays na matangkilik ng publiko. Pagdating naman sa 1966, 1966, kasi ito na yung time na nagbago ang pangalan ng Ateneo Children's Theater. From Dramatics Club, pinangalanan siya na Ateneo Children's Theater sa pamumuno ni Ginoong Mariano Singson. At sa tingin ko, siya ang naging direktor ng mga kapatid mo. Yes. Oo. So, si Ginoong Mariano Singson, kasi may philosophy siya na natutunan ko rin, gusto niyang sumubok ng hindi pa nasusubukan. I think ang unang-unang play niya na ginawa na naging tanyag siya doon ay ang Peter Pan. Dahil marami ang gustong magsadula ng Peter Pan, ngunit natatakot sila baka hindi nila makayanan yung demands ng production na yon. Yung magpalipad ka nga naman ng mga karakter sa ere, di ba? Ngunit si Ginoong Mariano Singson, dahil nga gusto niyang gawin ang hindi pa nagagawa, at gusto niya, he wants to really risk or take the risk. Ginawa niya yon. At simula nun, siya na talaga ang pinakamatagal na direktor. Naging pinakamatagal na direktor ng Ateneo Children's Theater. Hanggang 2000, na kung saan yun yung huling-huling play niya na sa ngalan ng ama. Maraming plays, depende sa era na pag-uusapan. What about present day? Okay. This December and maybe next year in 2013, okay. ano ang pwede naming mapanood sa ACT? Ngayong taon, kami ay nagiging napagkasundaan ng mga direktor na Filipino play pa rin ang ipalabas. At ang titulo ng aming palabas ngayon ay Kules. Ito ay hango sa istorya at buhay ni Hercules. So, pinakiusapan namin si Binibining Christine Belien. Isa siyang guro sa Ateneo, sa Filipino Department, sa kolehiyo, na gumawa ng isang natatanging script base or hango sa buhay ni Hercules. At ito ay nasa lingwaheng Filipino, Tagalog. Doon iinog ang storya kay Kules. Oo. I'm sure merong mga rules ang mga aktor at mga participants sa ACT na dapat hindi bababa yung grades nila? Ay, isa yan sa mga, sabihin na nating non-negotiable. Palagi naming sinasabi sa mga bata na una silang estudyante bago sila miyembro ng Ateneo Children's Theater. So, kung gusto nilang manatili miyembro ng Ateneo Children's Theater, dapat ay manatili muna silang mga estudyante na ginagampanan ang tungkulin nila bilang isang estudyante. So they really have to maintain their grades. And not only the grades, pati yung kanilang mga, sabihin natin, the behavior or yung sinatawag na deportment. At syempre, ang disiplina. Disiplina, oo. Okay. Ang Kules ba ay ipapalabas ninyo ngayon? Oo, gusto ko sanang imbitahan ng lahat din, no? Ang Kules ay naitakdang ipalabas ngayong huling linggo ng Enero at unang linggo ng Pebrero. At ipapalabas ito sa Irwin Theater. Dati-rati sa auditorium lang kami nagpapalabas. Ngunit sa 10 taon na nakakaraan, palagi na kami nagpapalabas sa Henry Lee Irwin Theater. Yun na ang aming tahanan. Yun ang And aming syempre, home theater. for tickets, paano sila kukuha ng tickets? Para sa tickets, pwedeng makipag-ugnayan sa aming mga telephone numbers, no?
pwede ko bang sabihin? Of course. So, 426-6001, local 7110. So, pwede silang, sa mga interesado, pwede silang tumawag sa numerong yun. Okay, and ngayong huling linggo ng Enero at first week of February. Okay. Yan yun. Mga kaibigan, huwag kayong aalis dahil sa susunod na gap, isang maikling dula ang hatid sa atin ng mga batang aktor ng Ateneo Children's Theater. Magbabalik po kami pagkatapos ng ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art to Art. Schedule ng mga inaabangang konsyerto. Update sa mga magagandang panoorin sa mga tanghalan at teatro. Narito na ang Art to Art Calendar. Narito ang ating Arts Calendar sa sining biswal bilang pagdiriwang ng birth centenary ni National Artist Carlos Botong Francisco. Inihahandog ng Ayala Museum at ng Ayala Foundation Incorporated ang exhibit na pinamagatang Botong Francisco, A Nation Imagined. Nagbukas noong December 4, ito'y makikita hanggang March 31, 2013. Kabilang sa exhibit ang mahigit na 40 obra, pati na ang mga large-scale paintings mula sa mga pampubliko at pribadong koleksyon. Kabilang din ang mga guhit at larawan na hindi pa naisa sa publiko. Mayroong ding maikling pelikula na gawa ng batikang direktor na si Peke Galiaga, kung saan tampok ang mga public murals ni Botong Francisco. Ang Ayala Museum ay matatagpuan sa Makati Avenue corner de la Rosa Street, Greenbelt Park, Makati City. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita sa website na www.ayalamuseum.org. Isang pagtitipon-tipon naman ng mga artista, musikero at mahilig sa sining ang ginaganap tuwing Huwebes sa Blot Art Studio, Makati, binansagang Malacanang Thursdays. Layunin nito na lumikha ng komunidad ng mga artista kung saan maaari nilang maibahagi at maipakita ang kanilang talento at makipagkilala sa kanilang kapwa artists upang makipag-ugnayan para sa iba pang proyektong sining. Ang Blot Art Studio ay matatagpuan sa number 9726 Pililla Street Corner, Kalayaan Avenue, Barangay Valenzuela, Makati City. Para sa karagdagang detalye, tumawag sa 0926-124-3539. Sa pelikula, kasalukuyang itinatanghal ang ika-14 na Cinemanila International Film Festival sa Market Cinemas, Bonifacio, Global City, Taguig. Tampok ang mahigit na 40 pelikula mula sa 20 bansa. Kabilang dito ang Cannes 2012 Palme d'Or winner na Amour ni Michael Haneke, ang Venice International Film Festival entry na Something in the Air ni Olivier Assayas, at ang Busan Film Festival 2012 New Currents at Fiprezzi winner na 36 ng Thai director na si Nawapol Thamrong Natanarit. Kasama rin ang mga panibagong obra ng mga Pilipinong direktor tulad ni Love Diaz, Raya Martin at Sherad Anthony Sanchez. Magpapatuloy ang Cinemanila hanggang December 11. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita sa website na www.cinemanila.org o i-like ang page na Cinemanila 2012 sa Facebook o sundan ang @Cinemanila2012 sa Twitter. Ballet Manila presents a twist of a fairy tale in Cinderella, a modern Filipino take of the well-loved classic. Featuring Lisa Macua Elizalde and Ballet Manila. Choreography and story adaptation by Hazel Sabas-Goer. Set design by Catch Katoy and costume design by PJ Arañador. On stage November 30, December 1, 2, 8, and 9 at the Aliw Theater. Presented by Manila Broadcasting Company and Aliw Theater in cooperation with Bank of Singapore. Special thanks to First United Travel, Star City, Ralph's Wines and Spirits, and Island Rose. Call Ticket World at 891-9999 or log on to ticketworld.com.ph or call Ballet Manila at 400-0292 and 525-5967. Usapang sining at kultura para sa lahat. Kasama ang balerina ng bayan, si Lisa Macua. Art to Art. Ladies and gentlemen, please welcome the Ateneo Children's Theater in an excerpt from Kules. Ano na naman kaya mga naaalala ni Mang Teo? Minsan, marami siyang naaalala mula sa mga bagay na nakalimutan na ng kanyang gunita.
Misteryoso siya para sa aming lahat. Kaibigan at isang mahusay na magikero si Mang Teo. Kasama namin siya sa perya. Ganito kasi yon. Lumaki ako sa isang kakaibang tirahan. Pinatatayo at pinagliligpit. Palipat-lipat kasi kami ng lugar. Kung saan may pista, doon kami. Sa mga barangay, sa mga bayan, hanggang sa mga liblib na baryo. Baka nga galing na rin kami sa lugar ninyo. Karaniwan, titigil kami sa isang malaking bakanting lote. Doon namin itatayo ang aming mga palaro at palabas. Pati na rin ang aming tulugan. Kasama ko ang aking pamilya. Pero hindi sila yung pamilya na tulad ng sa inyo. Sila na ang kumukup sa akin mula pa sa noon. Mamaya, makikilala nyo silang lahat. Atin na lang ito, ha? Hindi lahat ng mga tao laging mabait. Lalong-lalo na si... Kilalanin na lang siya natin mamaya. Kilala rin siya ni Mang Teo. Ako nga pala si Kules. Ako ang batang kasing lakas ni Hercules. Sikat na sikat ako, baka akala nyo. Bumubuhat ako ng malalaking bato. Back ng poste. Back ng isang taong nakaupo sa silya. Ng 2 taong nakaupo sa silya. Ng 3 taong nakaupo sa... Siyempre, hindi na sila kasya sa silya. Nakaupo na sila sa bangko. Pero, bago ako sumikat, katakot-takot munang hirap. Oh, sige, baka naiinip na kayo tulad ko. Magandang gabi at tuloy po kayo sa aming perya. Daming kalat. Kailan pa ba matututo mga tao magtapon sa basurahan? Gabi-gabi na lang, kahit sa ang lupalop kami naroon, kalat lagi sa umagang sasalubong sa'yo. Ang aga naman reklamo nan, Kulis. Kasi naman, kahit maglagay ka ng mga basurahan, kung saan pa rin nagtatapon. Hindi ka nasanay. Sa sobrang saya, nalilimutan na maging malinis. Meg, anong araw ngayon? Biyernes, pati araw nakalimutan mo na. What's up, friends? Masaya-saya ako gabi. Ang daming tao. Yun na yata ang pinakamasayang gabi sa perya. Okay ka, masaya. Pero baka hindi pa yun ang pinakamasaya malamang. Di nga ganun kadami ang mga tao eh. Hindi tulad ng bata tayo. Dinadayo talaga ang perya natin. Tumabi nga kayo, dagdag kayo sa mga kalat dito. Aba, mainit ang ulo ni best friend ko, Liz. Kasi nga, ang daming kalat kahit naglagay na siya ng mga basurahan. Ganun talaga sa perya. Magulo, makalat, madami. Kama, the more, the merrier. Tulungan na lang natin si Kules para matapos ito agad at makagala naman tayo. Sus! Gusto ko lang makasama si Kules eh. Kaya na lang kaya maglinis. Nakain muna ka, baka nakaluto na si Aling Pino. Pero alam mo, hindi yan ay kinaiinit ng ulo ni best friend Kules. Alam mo! Ngayon ba ang simula ng training natin para sa perya? Yun ang sabi naman, Bes. Ikaw, Meg, palagay mo saan ka mapupunta dito sa perya? Sa tingin ko, sa nanay ko kasi noon pa naman eh, palagi akong nanonood pag naghuhula siya. Ikaw? Kahit saan! Jack of all yata ito eh. Ikaw, Kules, anong pipiliin mo? Hoy, Kules, tinatanong ka ni Meg. Ano pa kaya kong gawin kundi maglinis? Pwede ka naman tumulong kay Mang Johnny sa shooting. Kaya, ay Mang Harry sa horror book. O kaya, ay Mang Blas sa ruleta ng kapanara. Mas lalong hindi. Sige, ikaw na lang ihahagis-hagis ni na Afro Vulcan sa ere. Saka, sasaluhin. Hindi kaya yun. O kaya, alam ko na, sa tangkay ni Ena, pwede kang Chokoy! Hindi ka na nakakatawa, Onse ha. Tumigil ka. Totoo naman ang sinabi ni Onse, Meg. Hindi ako katulad nyo na maraming pwedeng lugar sa perya. Nakita nyo naman, ang payat-payat ko ng lamya ko pa. Banat na banat nga ang mga buto mo sa kakalinis dito sa perya araw-araw. Paano ka hindi magiging malamya? Nasa utak mo lang lahat yan.
Tama si Meg, best friend. Di ka malamya. Kulang ka lang sa angas. Ay, Ano ang pinagawa na? Dami ah! Dami niyo ah! Tama na! Tama na! Ay, iba! Aray! Bakit ang kalat-kalat dito? Kules, hindi ba to ka mo to? Sayang pinapakain ko sa'yo kung wala ka naman palang ginawa kundi maglaro. Tama! Ha? Nagkakatuwa lang ho kami, Mang Des. Pero, naglilinis talaga kami. Kasama pa nga namin si May para maglinis. Tumigil muna kayo. May sasabihin ako mahalaga. Ito na ang panahon para maglingkod pa kayo ng mas mabuti dito sa perya. Kaya naisipan kong subukin kayo sa kung anumang talento ang meron kayo. Dahil sa perya ay dapat talentado. Dahil hindi talentado, ikaw talentado ka. Yes, 11. Simula na po ba ng training namin? Aba, kailangan niyo muna mag-audition. At ako ang magdidesisyon kung saan kayo ilalagay. Haharap kayo mamaya sa mga urado. Kaya kung ako sa inyo, maganda-handa na ako ng mga ipapakitang talent. ha? Mamaya hapon na po. Hindi pa kami nagpa-practice. Saka, talento po ba ang panguhula? Aba, tumatakbo ang mga araw. At sayang, hindi kayo napapakinabangan ng perya. Kaya nga, pagpapalabas ang ginagawa natin dito. Dahil talento lang, lahat ng ito. Dito tayo kumikita. Tapos! Pero, Yes, Kulis. Pwede mo bang maging tagalinis na lang ako? Masaya naman po ako sa trabaho ko. Kalinis? Wala ka na ba yung pangarap, Kulis? Pwede ka kay... tama si Onse, Kulis. Madami ka pang kayang gawin. Nasisiraan ka na naman ng loob. Hindi na sa'yo. Tumahimik kayo! Quiet! Kulis, kahit hindi mo yan hilinis, ikaw talaga ang tagalinis ng perya. Bayad mo yan sa pagpapalaki namin sa'yo dito. Pero, kailangan kayo mapakinabangan ng ibang bagay dito sa perya. Kailangan natin kumita. Marami ng kakumpetensya ngayon eh. Kaya, kung ako sa inyo, maganda-handa na ako para sa audition mamaya. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo. Hot! Mga kaibigan, bago po tayo magpaalam, tatanungin ko muna ang mga pangalan ng mga batang aktor na nandito sa National Museum. Michael Herochi, Grade 6. and how old are you? 12. 12. Okay. Nico Comandante. I'm 11 years old. Grade 6. Grade 6. Okay. Ronit Cada, 11 years old and grade 6. In what school? Holy Family School. Holy Family School. Okay. I'm Zach Rondario, grade 5, 11 years old. Yeshua Cano, grade 7, 13 years old. Django Lagar, grade 5, 11 years old. Of course, nagpapasalamat kami sa inyo at siyempre kay Director Jervy Robles. Maraming salamat sa Ateneo Children's Theater sa kanilang maikling dula. Abangan natin po ang Kules sa Irwin Theater last weekend of January and first week of February. The Ateneo Children's Theater, ang palabas nila sa 2013. Of course, mga kaibigan, abangan niyo po kami sa susunod na linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa Art to Art. Ito po si Lisa Makuha, nagpupugay sa artistang Pilipino at sa lahat ng Pilipinong nagmamahal sa bayan.